lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. 'Cause you lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Cause you came here, 'Cause you came here from the everlasting to Isang mapagpalang pananambahan sa lahat ng anak ng Diyos sa Blessed in Christ by Grace Church. Tayo ay maraming dahilan para magpasalamat, magpuri at sumamba sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Diyos na ating Ama, sa kabila ng sinasabing pandemya na dulot ng COVID-19 na ito sa ating kapanahunan. Kami ay na-lockdown doon sa probinsya sa Iloilo. At ang isang bagay na na-miss namin ay ang makita kayo at muling makasama kayo, lalo na sa pananambahan. Bagaman may pandemya, doon po sa bayan namin sa Iloilo, ang church po ay hindi tumigil sa mga gawain. Patuloy ang sama-samang pagsamba, pag-araw ng linggo, ang pananalanginan at ang gawain katulad ng mga cell groupings. Katunayan, meron akong opportunity na makapag-share doon sa church pag-araw ng linggo. Doon sa bayan at minsan doon sa mga outreaches ng church sa mga baryo. Kami ni Sister Angie ay mayroon na form na care group doon. At meron na kaming ilang mga pamilyang miyembro. At masabi kong hindi ko masyado na-miss ang gawain
na meron tayo dito sa Blessed in Christ nung kami ay umuwi doon. Totoo po na marami sa mga churches ngayon nagpapatuloy sa gawain. Yun nga lamang, kung tawagin natin ngayon ay virtual o hindi tayo nagsama-sama, hindi nagsama-sama ng face-to-face, kagaya ng atin pong nakaugalian. Ngunit, mayroon din naman mga churches na nagpatuloy sa kabila ng sinasabing danger at saka risk na magpulong at mag-meet ang mga iglesia. Ganun pa man, ang church ay hindi pa rin tumigil, sa patuloy na pag-akay sa kanyang mga miyembro. Dito po sa Blessed in Christ, sa atin, merong pa ring pananambahan tulad ng ginagawa natin ganito, ang virtual kung tawagin. Ngunit doon sa dagat-dagatan, nakapagsimula kaming mag face-to-face doon, noon pang buwan ng December. November, at totoo po na bagaman pwede natin gawin ng virtual, wala pa rin pong pinakamasigla ng pananambahan tulad ng naranasan natin na face-to-face. Kumbaga sa basketball, iba yung nasa Coliseum ka at nakarinig mo yung mga palakpakan, yung hiyawan, at yung mga papuri at pagsamba ng mga tao sa iglesia. At marahil, isang araw, dito po sa ating iglesia, sa Maine, makapagsimula na rin tayo muli. Kung hindi man, mahari, ito na yung pagbabago na hinaharap ng ating mundo ngayon. At ganun pa man, kaya nasabi ko kayo, napakaraming bagay na tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Pasalamat tayo na ang ating Diyos ay hindi nagbabago. At sana yun din ang maging laman ng puso't isipan natin, lalo na sa maaraw na tayo ay malayo sa church. Huwag natin kalimutan ang Diyos natin na sumasa atin ay lagi natin kasama. At huwag natin kalimutan na lagi siyang kausapin sa ating mga pananalangin. Isang bagay na aming natutunan, nung kami ay na-lockdown sa probinsya, yun po ay ang buhay pananalangin. Rest assured, na ang bawat iglesia, church na to, ay kasama sa aming panalangin ni Sister Angie. At muli po, ako'y bumabati ng isang mapagpalang pananambahan. At nais ko po mag-offer na isang prayer para po sa atin ngayong umaga. Sandali po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Diyos na naglalang ng langit at lupa, Diyos na tumawag sa amin, Diyos na aming pinaglilingkuran, pinupuri ka namin, pinasasalamatan at sinasamba dahil ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat. Panginoon, salamat po una sa lahat sa buhay na ibinigay niyo sa amin. Na sa kabila na mayroong mga pandemya sa palibot, maraming takot na darama ng maraming mga tao, maging sa inyong mga anak, hindi po kami nakakaligtas na magkaroon ng takot at pangamba. Ngunit Panginoon, salamat po na hanggang sa ngayon, mayroon pa rin kaming buhay. At ang buhay na ito, Panginoon, ay nais naming ialay sa inyo. Ang buhay na ito ay nais naming ipaglingkod sa inyo. Na sa buhay naming ito, Panginoon, makilala po kayo ng maraming tao. Lalo sa panahon ngayon, Panginoon, sa panahon ng pandemya, na ang mga tao ay balisa kung ano ang mangyari bukas. Ngunit salamat po dahil ang buhay na ito, Panginoon, ay patuloy niyong ginagamit sa buhay ng inyong mga anak, Panginoon, sa iglesyang ito. Salamat din, Panginoon, at kami nagpupuri, dumadakila sa inyong pangalan. Dahil, Panginoon, napakaraming bagay kayong ginawa sa buhay namin. Nakahanga-hanga, Panginoon, na sa kabila ng ganitong sitwasyon. Lord, nakita namin ang inyong kabutihan, ang inyong kadakilaan, ang inyong katapatan. At dahil doon, buong puso po kaming nagpupuri. At patuloy ka naming sinasamba at sasambahin, Panginoon, sa buhay na ito.
Dahil ito, Panginoon, ang aming buhay, ang sambahin kayo. Ito ang aming buhay na tinawag nyo kami sa isang buhay ng pagsamba. Lord, turuan mo rin kami na maging instrumento nyo, Panginoon, para marami pang mga tao ang dadalhin nyo sa iglesia para kayo po ay sambahin, kilalanin sa kanilang buhay na nag-iisang Diyos na banal, na nag-iisang Diyos ng pag-ibig, na siya naglikha ng langit at lupa. Aming Ama, sa inyo po ang kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, purihin po kayo. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos paman, ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabay-sabay po nating buksan ang ating mga Biblia sa Awit, chapter 103, verse 1 to 5. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan Niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay, Siya ang magpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita.
lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Sa hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Patuloy po tayo sa ating pagsamba at sa ating mga panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, tunay kang dakila, makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka namin pinupuri at pinasasalamatan dahil napakabuti mo sa amin. Panginoon, sumisigaw ang aming puso sa aming mga awit at papuri at pagsamba. Panginoon, papuring wagas at pasasalamat ang nararapat ni handog sa iyo, aming Ama. O hallelujah. Patuloy kang aawitan at luluwalhatiin dahil sa iyong kabutihan at sa lahat ng iyong ginagawa sa amin, Panginoon. Ang iyong mga gawa ay kamangha-mangha, Panginoon. Maging mga kaaway ay yuyuko sa takot dahil sa taglay mong kapangyarihan. Patuloy ka naming aawitan, O Diyos, pupuriin, pasasalamatan. At sa aming pagsamba, ikaw lamang ang aming itataas, Panginoon. O hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong bugtong na anak. Higit sa lahat, salamat sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko.
sambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, higang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Mga taga-Efeso 3:14-17. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay naguugat sa pag-ibig. Sige po, samahan niyo po ako sa ating panalangin ngayong umaga patungkol po sa ating pamilya. Muli Ama, sa umagang ito, papasalamat po kami dahil meron po kaming Diyos na makapangyarihan na gumagawa sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon dahil tunay na napakadakila mo sa bawat isa sa amin. Ngayong umaga o Diyos, sinataas namin ang aming mga pamilya. Tunay Panginoon na napakabuti mo sapagkat pinagkalooban mo po kami ng mga pamilya na tunay Panginoon na malapit sa iyo. Salamat po Panginoon dahil ikaw yung Diyos na nagkaloob nito sa bawat isa amin na patuloy Panginoon na siyang gumagawa sa bawat pamilya po namin. Kaya ngayong umaga Panginoon, salamat po sa kalangitan sa pagsubaybay niya sa bawat isa, lalong-lalo na Panginoon sa bawat miyembro ng pamilya na patuloy o Diyos na ginagawad mo ang iyong pagkalinga, ginagawad mo ang iyong pagmamahal, Panginoon. At ginagawad mo rin po, O Diyos, ang iyong pag-iingat sa bawat miyembro ng aming pamilya. Kaya salamat po, Panginoon, dahil tunay na ikaw yung Diyos na patuloy na gumagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Ngunit ang dalangin namin, Ama, patuloy ka na magpakahayag sa bawat isa. Lalong-lalo na, O Diyos, sa patuloy na pangunguna mo sa bawat isa na maging malago, Panginoon, sa relasyon sa iyo. Patuloy mong igawad, Ama, ang pag-ibig sa bawat isa amin
na patuloy na ikaw yung sentro ng bawat buhay namin. Kaya o Diyos, hinihiling ko ngayong umaga na igawad mo yung paglago, igawad mo rin Panginoon yung patuloy na pag-iingat, at higit sa lahat Lord God, yung patuloy na protection mo sa pamilya ng bawat individual, lalo na ang pamilya na binuklod mo sa iglesia. Maraming pong salamat dakilang Ama dahil wala po kaming ibang malalapitan, wala po kaming ibang maasahan kundi ikaw. Kaya o Diyos, patuloy kang magpakayag sa bawat isa. Tulungan mo po kami Panginoon, lalong-lalo na o Diyos sa buhay na ito, sapagkat ang buhay na ito Panginoon ay patuloy na lumalaban sapagkat ikaw yung kasama po namin. Maraming po salamat Ama sa pagsama mo sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa kabuuan ng aming iglesia. Maraming pong salamat. At ito po ang aming dalangin Ama sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Efeso 5:25-27. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man, upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Sige po, samahan po ninyo ako. Tayo po'y mananalangin para sa ating church. Ipagkatiwala po natin sa Diyos ang church upang patuloy na hawakan ng Diyos at manatili po tayong matatag sa ating pong pananampalataya. Yumukod po tayo po'y manalangin. Samahan po ninyo ako. Amang banal, Diyos na dakila, pinupuri ka namin, o dakilang Diyos. Sinasamba ka namin. Ikaw, O Diyos, ang nagligtas, Panginoon, sa buong Blessed in Christ by Grace Church. Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala, O dakilang Diyos. Ang taong ito, Panginoon, ng 2021, samahan mo po ang bawat pamilya, ang bawat sambahayan. Palaguin mo po, O Diyos, ang ministry ng church, ang family discipleship, ang CDC. O God, sa iyo po namin, Ama, pinagkakatiwala. Maging Panginoon, ang mga CDC children na yon, na sa kanilang paglaki, maunawaan nila ang pagliligtas mo. Amang banal, ang mga kabataan, Ama, na nasa CDC, pumili ka po, O Diyos, ng maglilingkod sa iyo. Pumili ka po, O dakilang Diyos, na magiging pastor, Panginoon. Maghahayag ng mabuting balita at ang pagliligtas mo, Panginoon, sa sanlibutan. Ama, we pray, Panginoon, ang church na ito, Panginoon, pagpalain mo po ang mga leaders. Samahan mo po, O Diyos, na bagaman wala pang face-to-face na ginagawa, Ama, sa pamamagitan ng recording, Panginoon, ng online messages, Ama, mangusap ka po, O Diyos, sa bawat isa na nakikinig, Panginoon, mapagpala ang kanilang sambahayan at lumago sa kanilang pananampalataya. O Amang banal, sa iyo po namin, Ama, pinagkakatiwala ang amparo, ang dagat-dagatan, ang batasan, ang Cavite, ang Channel 5, ang Maligaya. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, tinataas po namin sa iyo ang paghahari mo sa kanila. O dakilang Diyos, na walang sino man na mababawas, Panginoon, sa mga mananampalataya, kundi, Panginoon, gagamitin mo ang bawat mananampalataya upang mag-multiply at maibahagi ang pagliligtas mo, Panginoon, sa bawat sambahayan, sa bawat komunidad. Ama, gamitin mo po ang church, ang buong Blessed in Christ by Grace Church. Lord, i-bless mo po, Panginoon, maging, O Diyos, ang pinansyal na pangangailangan, mga gastusin, Panginoon. In Jesus' name, we pray, O God, na maabot po ang lahat. O dakilang Diyos, salamat. Maging sa mga minister, Panginoon, i-bless mo rin po, O Diyos. O dakilang Diyos, patatagin mo ang bawat pamilya at patuloy, O Diyos, na ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat pamilya sa church, Panginoon.
Lord, salamat. Basbasan mo po, O Diyos, at patuloy mong papagtagumpayin, Panginoon, ang bawat mananampalataya. Kung paano mo sinamahan at iningatan, Panginoon, sa nagdaang taon. Iba yung pagsama, iba yung pag-iingat, iba yung pagpapala ang ibuhos mo po sa bawat isang mananampalataya. Lalo na po sa buong Blessed in Christ by Grace Church. Ama, salamat sa iyo po namin, Ama, pinagkakatiwala, o dakilang Diyos, ang pagliligtas mo, Panginoon, sa bawat bahagi ng aming pamilya. Salamat po, Ama. Tinataas po namin sa iyo ang iglesyang ito, ang Blessed in Christ by Grace Church, na may pagpupuri, pasasalamat, pagsamba, at pinagkakatiwala po namin sa iyo ang panibagong taon na ito na kakaharapin ng mga mananampalataya. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. In Jesus' name. Amen. Amen. Magbasa mula sa unang Timoteo, Kabanatang 2, 1-3. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo ay makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Sinabi na Panginoon na siya ang nagtatag ng mga pamahalaan at kaakibat nito ay ang kanyang utos na ipanalangin ang mga nasa kapangyarihan. Kaya samahan niyo ako ngayong umaga, panalangin natin ang ating mga leader ng ating bansa. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito na maidudulog namin ang aming mga leader, ang aming presidente, ang aming vice-presidente. Panginoon, dalangin po namin na magkaroon po ng kooperasyon sa dalawang pinakamataas na leader ng aming bansa. Dalangin ko po na maging supportive ang aming vice president sa lahat ng polisiya ng aming presidente. At dalangin din po namin na magkaroon po ng pagkakaisa sa lahat ng mga nais na gawin ng pamalang ito para sa ikabubuti po ng lahat. Dalangin namin na ang aming presidente ay bigyan mo ng katalinuhan, ng saganang pagmamahal sa lahat ng mga Pilipino. At nais namin, Panginoon, na gabayan mo siya sa kanyang mga pulisiya, na nawa po ang lahat ng kanyang isipin ay para sa kaibubuti ng lahat, Panginoon. Dalangin din po namin aming vice-presidente na maging mahusay ang kanyang pamamalakad bilang katuwang ng presidente, at nawa po ay maalis na ang pagbabangayan ng aming mga leader na ito. Dalangin din po namin ang aming mga senador, mga kongresista, na nawa po sa kanilang pagbalangkas ng mga batas. Ang mga batas na ito, Panginoon, ay magdudulot ng kapayapaan, ng pagkakaisa, ng ikabubuti ng lahat ng mamamayan. At dalangin po namin na magkaroon po ng takot ang lahat ng mga nakaupo sa pamahalaan, na hindi po sila gagawa ng mga bagay na magdudulot ng pagkawala ng yaman ng Pilipinas. Panginoon, bigyan mo po sila ng takot sa iyo, na ang tanging isipin lamang nila, Panginoon, ay ang kapakanan ng lahat ng mga Pilipino. Ang mga kongresista, mga senador na ito, Panginoon, ay iyong inilagay sa posisyon. Ikaw po ang may control. Ikaw ay sovereign Lord. Alam namin na lahat ng kanilang gagawin, Panginoon, ay kaya mong kontrolin, Panginoon.
dalangin ko na magkaroon ng pagkakaisa ang lahat ng mga senador at mga kongresista na sila po ay tunay na magbalangkas ng mga batas para sa ikapayapa ng aming bansa at sa ibubuti ng aming ekonomiya at sa ikapayapa ng aming bansa. Dalangin po namin ang mga makakaliwang grupo na nais ipabagsak ang aming bansa, ang aming gobyerno. Dalangin namin, Panginoon, na sila man po, Panginoon, ay maging maayos ang kaisipan, na hindi ang interest nila, ang kanilang ipinaglalaban na matagal ng panahon na hindi nakapubuti, kundi nakakadagdag lang sa kaguluhan at sa pagbagsak ng ekonomiya ng aming bansa. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po kumilos sa mga makakaliwang nasa Kongreso at nasa Senado, na sila, Panginoon, na magkaroon ng pagbabago ng isip. Maalis sa kanilang mga isipan ang dahas, maalis sa kanilang isipan ang pagiging decent. At dalangin namin, Panginoon, na magkaroon na po ng pagkakaisa sa aming mga nasa leadership, Panginoon. Dalangin din namin ang aming military. Gabayan mo sila sa kanilang pagpapatupad ng batas, na hindi nila abusuhin ang kanilang mga authority, kanilang powers, kundi, Panginoon, isalang-alang ang kapayapaan at tunay na masugpo ang mga lahat ng mga nais magasik ng kaguluhan. Ingatan mo po ang aming mga kapulisan, ang aming mga militar na patuloy na nakikibaka. Ilayo sila sa kapahamakan at nais namin, Panginoon, hilingin sa iyo na nawa, Panginoon, magkaroon po ng kapayapaan sa aming bansa. Ingatan mo po ang aming bansa. Salamat sa lahat ng mga mananampalataya na patuloy na nanalangin. Ang aming hiling, Panginoon, ay kapayapaan, kaunlaran at seguridad ng lahat ng mga Pilipino. Kaya ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang Diyos ng mga Pilipino. Kaya dalangin namin, Panginoon, para sa katatagan, kapanatagan ng aming mga isip. Hiniling namin sa iyo ang lahat ng mga hiling na ito. At hiniling namin, Panginoon, na dinggin mo po ang aming panalangin para sa iyong kapurihan, dahil alam namin, Panginoon, na ginagabayan mo ang aming bansa. Salamat po. Sa iyo namin, Panginoon, na inahabilin ang lahat ng mga ito. Dahil alam namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sa ating sama-samang pagpupuri, damhin natin ang pangako ng Diyos. Sa awiting ito, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Nasaan ka man, naroroon ako sa kahirapan, siya rin gabay sa'yo. Sa bagyo ng buhay ay ako ang siyang aakay sa iyo. Anumang sigwa, ako'y karamay mo. Kahit saan panahon ng buhay mo, di magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, tangan ko sa palad ay ikaw. Di ka na sa akin ay maaga. Kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo,
walang kasama sa lahat ng sandali. Kahit sa bighati, ako ay naroon sa iyong tabi. Kahit saan panahon ng buhay mo, di magbabago ang pag-ibig ko sa iyo. At sa bawat oras at araw, tangan ko sa palad ay ikaw. Di ka na sa akin ay maaagaw. Kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo, walang kasama sa lahat ng sandali. Kahit sa bighati, ako ay naroon. Ako ay naroon. Ako ay naroon sa iyong tabi. Salamat po sa patuloy nating pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Salamat po sa inyong pagsama sa ating online worship. Salamat po sa inyong patuloy na matyagang pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyo pong matyaga ring pananalangin at pagsama sa panalangin kahit ngayon at sa inyo pong mga tahanan. Nais ko rin po magpasalamat sa lahat po ng patuloy na nagkakaloob, nag-o-offering sa Panginoon sa kabila po ng medyo mahirap po ang buhay sa ngayon. Ngunit ang inyong pong pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa Iglesia ay nagiging daan po upang patuloy tayong maglingkod, maghandog, manalangin at sundin ang kanyang kalooban. At ngayon po tayo magkakaroon na ng pananalangin. Panginoon naming Diyos, tunay po karapat-dapat kayong tumanggap ng aming papuri, pasasalamat at pagsamba. Kaya salamat po muli kaming nagkaroon ng pagkakataon ngayong umaga, maging po sa pamamagitan ng virtual worship para kayo'y papurihan, sambahin, pagtiwalaan sa aming mga pananalangin. Salamat po Panginoong Diyos, tinuruan niyo kaming sumamba sa inyo kahit sa panahon ng paghihirap. Salamat po Diyos na nakakapangusap kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong mga banal na salita na nagbigay sa amin ng kalakasan at pag-asa. Salamat po sa mga kasagutan, sa panalangin, sa inyong kapamaraanan at kapangyarihan. Salamat din po sa pagkakataon na kami makapagkaloob sa inyo. Bagamat alam namin na hindi nyo kailangan ng anumang bagay. Kayo may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Ngunit ang aming pagkakaloob ay kapahayagan ng amin pong pagtitiwala, pagmamahal sa inyo. Salamat po patuloy na pag-iingat nyo sa bawat isa sa amin. Purihin po kayo Panginoon at sa ngayon sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. Samahan niyo po ang inyong mga anak. Purihin po kayo ngayong araw na ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon po manalangin tayo at tanggapin natin ang pagpapala mula sa Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipabot niyo po ang inyong pagpapala sa inyong mga anak. Pagpalain niyo po ang kanilang mga mahal sa buhay na mga kasama sa bahay, sa mga anak at mga mahal po nila na kasama po nila sa ngayon. Ang inyong pong patuloy na pag-iingat ay sumaamin. Ang inyong pong pagsama sa amin sa pagtatrabaho, at sa mga naghahanap ng trabaho, Panginoon, ipagkaloob niyo po sa kanila. Huwag niyo po kaming pagkulangin sa lahat ng aming pangangailangan, O Diyos, ayon sa inyong pinangako. Ang inyong pong kagalingan, igawad niyo po sa mga may karamdaman sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na nakikinig po ngayon at sumasampalataya sa inyo.
Patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa, lalo na sa panahon po ng pandemya na ito, Panginoong Diyos. At ngayon, sa Diyos na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan at kapamahalaan mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman, sa pangalan ng ating makapangyarihang Panginoong Hesus. Amen. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 'Cause you lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've Cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Cause you came here, Cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 'Cause you